King of Gods. By Fast Food Restaurant, Kabanata 1133. Pagbabalik sa Azure Flower Continent. Ang hindi mabilang na puting kidlat ay nagsimulang kumislap sa loob ng Eye of Heaven sa kalangitan habang naglalabas ito ng malakas na aura ng God Tribulation Lightning. Tribulation Lightning Eye Flame. Inilabas ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang natitirang God Tribulation Lightning. Boom! Isang bola ng God Tribulation Lightning ang sumabog sa kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon at nagdulot ng kalituhan. Arg! Isang mundo ng kidlat ang tila binomba ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Whoosh! Ang Eye of Heaven in the Sky ay nawala pagkatapos gamitin ang Eye Bloodline technique na ito, at ang mga mata ni Zhao Fang ay bumalik sa normal. Hindi pa rin patay. Bumagsak ang puso ni Zhao Fang. Ang puwersa ng buhay ng Black Destruction Serpent Dragon ay nagulat kay Zhao Fang, at sa wakas ay naunawaan niya kung bakit pinili ng Ancient God Xi Yang na selyuhan ito, dahil imposible itong patayin. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay may kaunting bloodline ng Destruction Dragon Race. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay mas mahina kaysa noon, napakahirap pa rin para kay Zhao Fang na patayin ito. Whoosh! Agad na nilapitan ni Zhao Fang ang Black Destruction Serpent Dragon. Forbidden World Illusion Maze. Ang kaliwang mata ni Zhao Fang ay naglabas ng malakas na pag-akyat ng Eye Intent na naging isang walang katapusang at kaakit-akit na purple and gold na mundo. Sa sandaling nagising ang Black Destruction Serpent Dragon mula sa sakit ng God Tribulation Lightning, ang kamalayan nito ay naakit ng kaliwang mata ni Zhao Fang at nahulog sa mundo ng mga ilusyon. Gayunpaman, ilang sandali pa, nagsimulang magpumiglas ang Black Destruction Serpent Dragon. Ang mga sugat sa katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay halos gumaling na rin. Maging ang nabasag na origin dimension of destruction nito ay bumabawi sa sarili. Tulad ng inaasahan sa Destruction Dragon Race. Hindi mapigilan ni Zhao Fang na mapasigaw. Ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon ay ilang beses na mas malakas kaysa sa Sacred Lightning Body ni Zhao Fang. Zhao Fang. Tumikim ang Black Destruction Serpent Dragon sa sandaling ito. Halos naubos mo na lahat ng Eye Intent mo at God Tribulation Lightning, di ba? Hindi mo ako mapapatay. Naging mapagmataas ang Black Destruction Serpent Dragon nang maramdaman nito ang pagbabago sa Eye Intent ni Zhao Fang. Malungkot ang ekspresyon ni Zhao Fang at walang sinabi, ngunit tama nga ang Black Destruction Serpent Dragon. Naubos na ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang God Tribulation Lightning at wala na siyang masyadong Eye Intent. Ang paggamit ng Eye of Heaven ay nangangailangan ng maraming Eye Intent. Higit pa rito, 2 beses na itong ginamit ni Zhao Fang kanina. Sa pamamagitan ng Eye of Heaven, gumamit din siya ng isang grupo ng mga nakakasakit na diskarte sa Eye Bloodline pati na rin ang Gaze of the God Eye sa loob ng mahabang panahon. Naubos na rin ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang divine power. Kahit na ang Black Destruction Serpent Dragon ay napakahina ngayon, napakahirap pa rin para kay Zhao Fang na patayin ito ngayon. Hindi kita kayang patayin, ngunit hindi ka rin makakatakas. Malamig ang ekspresyon ni Zhao Fang, at nahulog ang puso ng Black Destruction Serpent Dragon. Masyado na itong gumamit ng Origin Power of Destruction, at malaki rin ang nawala dahil sa Origin Dimension nito na nabasag. Magagamit lamang ng Black Destruction Serpent Dragon ang kapangyarihan nito upang patatagin ang lakas nito sa antas ng isang sagradong hari. Kapag ang Black Destruction Serpent Dragon ay tumigil sa paggamit ng Origin Power of Destruction, ang paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon ay maaaring bumaba pa. Ho! Isang surge ng purple and gold mist ang lumitaw mula sa likod ni Zhao Fang at nagsanib sa langit at lupa. Si Zhao Fang at ang Black Destruction Serpent Dragon ay agad na lumitaw sa gitna ng isang purple and gold maze. Hindi ka makakatakas sa kalagayan mo ngayon. Sabi ni Zhao Fang. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay maraming beses nang binomba ni Zhao Fang at ngayon ay lubhang mahina. Inubos din ni Zhao Fang ang lahat ng kanyang Eye Intent at umaasa sa kapangyarihan ng kanyang Little World. Sabay-sabay na pag-atake. Umuungol si Zhao Fang, at ang maliit na paws ang magnanakaw at si Zhao Wan ay agad na nagmadali. Swords of Piercing Metal. Blades of Extreme Wind.
Inilibot ni Zhao ang Eyes of Myriad Forms at patuloy na inatake ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Kasabay nito, ginamit ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang divine weapon upang putulin ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon. Bagamat hindi pa ma-activate ng maliit na paws ang magnanakaw ang kanyang banal na sandata, ang talas ng divine weapon lamang ay maaari pa ring magdulot ng malaking pinsala. Arg! Ang kamalayan ng Black Destruction Serpent Dragon ay nabulag ng Little World of Illusions, at kinuha lamang nito ang pambubugbog. Sky-destroying Sacred Lightning Palm. Pinagsanib ni Zhao Feng ang kanyang kapangyarihan ng Wind Lightning sa kanyang pisikal na puwersa at itinulak ang malalaking iskarlata na palad ng iskarlata na kidlat. Boom! Pang! Muling napunit ang katawan ng Black Destruction Serpent Dragon dahil sa pambubugbog ng grupo. Ang mga pag-atake mula sa Sacred Lords ay maaaring dumaan sa pisikal na dimensyon at tumama sa kaluluwa kahit na hindi ito nakabatay sa kaluluwa, kaya nakagawa din ito ng isang tiyak na halaga ng pinsala sa kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Kalokohan, ako. Gustong umiyak ng Black Destruction Serpent Dragon. Gusto talaga nitong sirain ang sarili ngayon, ngunit ang Fanlun Ancient Sound Palace at Bailin ay parehong nakatakas mula sa origin dimension nito. Mabilis ding matakasan ni Zhao Feng ang saklaw ng pagkasira nito sa sarili. Nangangahulugan ito na ang pagsira sa sarili ay kapareho ng regular na pagpapakamatay, kaya ano ang punto? Sa sandaling ito, isang makulay na liwanag ang tumakip sa lahat. Ito ang Myriad Forms Dimension. Nagulat ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon. Isang nangingibabaw na kapangyarihan ang kumalat sa hangin. Agad na lumitaw ang limitless intent of Earth sa lugar at ganap na nasugpo ang Black Destruction Serpent Dragon. Pinuno ng intent of Earth na ito ang bawat pulgada at ginawang hindi makagalaw ang Black Destruction Serpent Dragon, ngunit malayang nakakagalaw si Zhao Feng at ang kumpanya sa lugar. Physical Force Lightning Domain. Pinaikot ni Zhao Feng ang Earth of Wind Lightning Sacred Power at naglabas ng gravitational force na pumupuri sa intent of Earth at mas pinigilan ang Black Destruction Serpent Dragon. Meow! Isang maitim na gininto ang dragon snake na latigo ang lumitaw sa paa ng maliit na magnanakaw na pusa at nakabalot sa Black Destruction Serpent Dragon. Napuno ng pamamanhid ang Black Destruction Serpent Dragon, at parang hinihigop ang lahat ng kapangyarihan nito. Zhao Feng, anong ginagawa mo? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay may masamang pakiramdam. Maaaring sabihin nito na si Zhao Feng ay may isang uri ng plano sa isip. Ho! Ibinuka ng maliit na paws ang magnanakaw ang bibig nito, at lumitaw ang Cloud Silkworm Saint Butterfly. Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay agad na naglabas ng kanyang sutla at ilang dream pollen upang mas mahigpit at sugpuin ang Black Destruction Serpent Dragon. Gago! Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nakaramdam ng kawalan ng lakas nang magsimula itong mawalan ng kontrol sa True Yuan at bloodline nito. Black Destruction Serpent Dragon, kulang ako ng Flying Steed. Nakangiting sabi ni Zhao Feng. Halos lumuwa ng dugo ang Black Destruction Serpent Dragon nang marinig ito, ngunit sa ngayon, hindi man lang maisip ng Black Destruction Serpent Dragon na lumaban. Ho! Ang Cloud Silkworm Saint Butterfly ay dumapo sa ulo ng Black Destruction Serpent Dragon at patuloy na naglalabas ng Dream Pollen. Mabuti. Ito ang sandali kung kailan ang Black Destruction Serpent Dragon ang pinakamahina at may pinakamababang panlaban. Nag-iba ang ekspresyon ni Zhao Feng nang agad niyang inikat ang kanyang kaliwang mata. Ho! Isang ripple ng eye bloodline power ang lumitaw sa paligid ng Black Destruction Serpent Dragon, at ang Black Destruction Serpent Dragon ay sinipsip sa God Eye Dimension ni Zhao Feng sa susunod na sandali. Bagamat hindi ko kayang patayin ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya ko pa ring pigain ang lahat ng halaga nito. Nagpakawala ng hininga si Zhao Feng. Naubos na niya ang sobrang lakas at ay intent, kaya wala siyang magawa sa Black Destruction Serpent Dragon sa ngayon at maaari lamang isantabi ang bagay na iyon sa ngayon. Ho! Nagsimulang bumalik sa normal ang kalangitan, at ang mga mata ni Zhao Feng ay dumapo sa Fanlun Ancient Sound Palace. Qingyin, pasensya na kung huli akong dumating. Humingi ng paumanhin si Zhao Feng kay Liu Qingyin. Pagkatapos ng lahat, ang Black Destruction Serpent Dragon ay dumating lamang dahil kay Zhao Feng. Whoosh!
Pagkatapos ay kinuha ni Zhao Fang ang Fanlun Ancient Sound Palace at bumalik sa Skychin Zone. Ang pagdating ni Zhao Fang ay nagdulot ng panibagong kaguluhan sa Skychin Zone. Ang lahat ng mga eksperto sa Skychin Zone ay natakot na mapahamak nila ang ekspertong ito. Skychin Sacred Palace Master, nandito ako para ibalik ang Fanlun Ancient Sound Palace. Dumating si Zhao Fang sa Skychin Sacred Palace at sinabi, "Salamat sa pagbabalik nitong mana, Senior. Ang Skychin Sacred Palace ay hindi kailanman makakaganti ng ganoong pasasalamat." Nanginig ang puso ng Skychin Sacred Palace Master. Hindi niya maisip kung paano nabawi ng lalaking ito ang Fanlun Ancient Sound Palace mula sa itim na Serpent Dragon na iyon, ngunit mas curious siya kung bakit tinulungan ni Zhao Fang ang Skychin Sacred Palace na bawiin ang item na ito. Maaari ko bang tanungin si Senior kung ikaw ang Left-Eyed Heavenly Emperor na minsang yumanig sa Kang Ocean? Tanong ni Li Shuei sa nanginginig na tono. Bagamat iba ang hitsura ng lalaking ito kay Zhao Fang, naramdaman niya na ang estilo ng pananamit at aura ng lalaking ito ay lubos na katulad ni Zhao Fang. Agad na tumahimik ang lahat ng Skychin Sacred Palace, at ang ekspresyon ng Skychin Sacred Palace Master ay kapansin-pansing nagbago habang sinusubukan niyang magbigay ng paliwanag. "Ako iyon," sagot ni Zhao Fang. Nang marinig ang tugon ni Zhao Fang, ang isipan ng Skychin Sacred Palace Master at Li Shuei ay nanginginig sa hindi makapaniwala. Hindi nila maisip na si Zhao Fang, na isang hari pa lamang nang magkakilala sila, ay lumaki sa ganoong yugto kung saan ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay kanyang mga lingkod at nagawa niyang talunin ang nakakatakot na itim na ahas na dragon. Boom! Ibinalik ni Zhao Fang ang Fanlun Ancient Sound Palace pabalik sa kung saan ito orihinal. Pagkatapos ay naglabas siya ng ilang kayamanan na sapat na para mabaliw ang mga Sacred Lord at ibinigay ito sa Skychin Sacred Palace Master. Pagkatapos ng lahat, noon, dahil sa Skychin Sacred Palace kaya nakita ni Zhao Fang si Liu Qingxen. Kasalanan din niya kung bakit dumating ang Emperor of Death at nagdala ng kapahamakan sa Skychin Sacred Palace. Pati ang asawa ng Palace Master ay namatay. Pagkatapos ay nagpaalam si Zhao Fang sa Skychin Sacred Palace at naghanda na umalis. "Dahil nandito na ako, dapat akong bumalik sa Azure Flower Continent." Si Zhao Fang ay emosyonal na nakatingin sa malayo. Sa sandaling ito, dahan daw ang bumukas ang mga pinto sa Fanlun Ancient Sound Palace, at lumabas ang isang babaeng nakaputi. "Sasama ako sa iyo," sabi ni Liu Qingyin. "Tara na." Tumigil sandali si Zhao Fang bago nagpakita ng mahinang ngiti. Siguradong may naranasan si Liu Qingyin sa Fanlun Ancient Sound Palace. Tila malaya siyang makapasok at makalabas sa Fanlun Ancient Sound Palace ngayon. Marahil ay nakilala ng Fanlun Ancient Sound Palace si Liu Qingyin. May kaunting alam si Zhao Fang tungkol sa Fanlun Ancient Sound Palace, ngunit kahit na hindi niya makita ang sinaunang palasyong ito. Dumating sina Zhao Fang at Liu Qingyin sa Ancient Azure Island Zone makalipas ang isang buwan. Hindi nila pinansin ang lahat ng pagtutol at bumaba sa Azure Flower Continent. Sa sandaling ito, sa loob ng iskarlata itim na bulwagan sa gitnang kontinente, mayroong isang malagim na kalansay na may ginto at pilak na buto na nagbigay ng aura ng Dao of Ghosts. Sa isang tiyak na punto ng oras, dalawang madilim na apoy ang kumikibot sa mga butas ng mata nito. Bumalik na siya. King of Gods, Kabanata 1134. Mga paraan ng paghihiwalay. Ito ang kanlurang kontinente ng Azure Flower Continent. Ang iyong bayan ay nasa Canopy Great Country sa Northern Continent. Sinabi ni Zhao Fang kay Liu Qingyin sa tabi niya, na bahagyang natulala. 2 oras silang lumipad mula sa kanlurang kontinente patungo sa hilagang kontinente at nakarating sa Canopy Great Country. Bahagyang kumislap ang mga mata ni Liu Qingyin nang dumating siya na parang nakaranas siya ng pamilyar na sensasyon. "Gagamitin ko ang Dao of Illusions para baguhin ang itsura mo. Maaari mong gamitin ang pagkakakilanlan ni Liu Qingxen upang manirahan sa iyong bayan ng ilang sandali." Pagkatapos sabihin iyon, isang invisible na ambon ng mental energy ang kumalat mula sa kaliwang mata ni Zhao Fang at tinakpan si Liu Qingyin upang isipin ng sino mang makakita kay Liu Qingyin na nakikita nila si Liu Qingxen. Ginawa niya ang parehong para sa kanyang sarili. Sino mang makakita sa kanya ay makikita siya bilang ang orihinal na Zhao Fang. "Fang, aalis na ako."
Sabi ni Liu Qingyin bago umalis. Si Zhao Feng ay nasilaw. Sa sandaling ito, naramdaman niyang ang taong nasa harapan niya ay si Liu Qingxen. Maaaring ito na ang huling pagkakataong tumayo ako sa Azure Flower Continent. Napabuntong hininga si Zhao Feng. Lumipas ang maraming taon, at si Zhao Feng, na dating nahirapan dito, ay isa na ngayong peak expert ng Continent Zone. Sa pagkakataong ito, bumalik si Zhao Feng sa Azure Flower Continent upang makita ang lugar kung saan siya dating nanirahan at nakalaban. Gumugugol siya ng oras sa kanyang mga magulang at makikita ang kanyang mga kaibigan upang ang kanyang puso ng pakikipaglaban ay makapagpahinga. Unang dumating si Zhao Feng sa Iron Blood Religion matapos makipaghiwalay kay Liu Qingyin. Zhao Feng. Nagulat si Patriarch Hong sa pigirin ng tao sa harap niya. Noon, bumalik si Zhao Feng kasama ang Skeletal Division Leader at binago ang kapalaran ng buong Azure Flower Continent. Kinuha ng Skeletal Division Leader ang Scarlet Moon Demonic Religion at nilikha ang Scarlet Moon Hall, naging pinuno ng Azure Flower Continent. Gayunpaman, walang nakakaalam na ang pinakamalakas na eksperto ng Azure Flower Continent ay lingkod lamang ni Zhao Feng. Sa pagkakataong ito, nang suriin ni Patriarch Hong si Zhao Feng, naramdaman niyang parang isang normal na cultivator ang kanyang tinitingnan. Wala siyang makita. Ngunit sigurado si Patriarch Hong na naabot ni Zhao Feng ang antas na hindi niya maisip. Hindi nagtagal ay dumating si Tai Mo, at nag-usap silang lahat sa buong araw at gabi. Si Zhao Feng ay umalis sa Iron Blood Religion sa ikalawang araw at nagtungo sa Cloud Area. Habang nasa daan, inilibot niya ang paligid gamit ang kanyang Divine Sense at nakakita ng ilang pamilyar na figure. Nang dumaan siya sa flooding Lake City, nakita niya sina Liu Yuan, Liu Tinggayo, Master Taigan, at marami pa. Sa sandaling ito, si Liu Jiushan, ang City Lord, ay may pulang mukha, at tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa wakas ay nakita niyang muli ang kanyang anak pagkatapos ng ilang dosenang taon. Alam niya na ang lahat ng ito ay dapat dahil kay Zhao Feng. Ang mag-ama ay nakaupo sa gitna ng isang pavilion na matatagpuan sa gitna ng isang mapayapang lawa na napapaligiran ng mga lotus. Si Liu Qingyin ay may malabong ngiti habang nakikipag-chat kay Liu Jiushan tungkol sa nangyari pagkatapos makarating sa Sky Qin Inheritance sa pamamagitan ng paggamit ng mga panaginip na mayroon siya. Sa isang tiyak na sandali, itinaas ni Liu Qingyin ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Whoosh! Ang figure ni Zhao Feng ay nawala na, at hindi nagtagal ay nakarating siya sa Cloud Country. Tumayo si Zhao Feng sa itaas ng Sky Moon Mountain at agad na nalaman ang lahat ng nangyayari sa Broken Moon Clan pagkatapos mag-scan gamit ang kanyang Divine Sense. Kasabay nito, ang mga alaala ng kanyang pagkabata na nakalimutan na ay lumitaw sa isip ni Zhao Feng. Para siyang nakikipaglaban pa sa Broken Moon Clan. Si Zhao Feng ay bumaba sa Broken Moon Clan. Junior Marshal Brother Zhao. Biglang napansin ni Lin Fan ang figure ni Zhao Feng. Senior Marshal Brother Lin. Ngumiti si Zhao Feng. Dati si Lin Fan ang nangungunang panlabas na disipulo ng Broken Moon Clan sa nakaraan. Nagtulungan sila sa isa't isa pagkatapos na maging mga panloob na disipulo. Sa wakas nakabalik ka na rin pagkatapos ng mahabang panahon. Inihayag ni Lin Fan ang isang pagpapahayag ng alaala. Makakaalis na kayong lahat. Pinaalis ni Lin Fan ang ilang disipulo at elder, pagkatapos ay naglibot sa Broken Moon Clan kasama si Zhao Feng. Kakausapin ni Zhao Feng ang sinumang kaibigan o elder na kilala niya. Sa wakas ay dumating si Zhao Feng sa kung saan matatagpuan ang First Elder. Si Zhao Feng ay orihinal na nag-iisip na palitan ang braso ni First Elder gamit ang bago, ngunit tinanggihan ito ni First Elder. Sanay na ako sa will light and darkness. Ito ay lubhang kapaki-pakinabang. Napangiti si First Elder. Pagkatapos magpaalam sa First Elder, bumalik si Zhao Feng sa kanyang mga magulang. Nanatili siya sa tabi ng kanyang mga magulang at nasiyahan sa init ng pamilya. Umalis si Zhao Feng pagkatapos ng isang buwan. Shua! Ang figure ni Zhao Feng ay agad na lumitaw sa kalangitan sa isang lugar. Sa harap niya ay isang ginto at pilak na kalansay. Ang Skeletal Division Leader ay ang Hall Master ng Scarlet Moon Hall. Ang bayani ang Sum-Ire sa Scarlet Moon Demonic Religion at isang maalamat na figure na yumanig sa buong Azure Flower Continent. Zhao. Master.
Ang Skeletal Division Leader ay lubhang magalang. Sa sandaling ito, ipinaramdam ni Zhao Feng na isa lamang siyang mortal, ngunit mas natakot nito ang Skeletal Division Leader. Sa pag-unawa nito kay Zhao Feng, malamang na pumasok si Zhao Feng sa Mystic Light Realm at ngayon ay isang Sacred Lord. Ang Mystic Light Realm Sacred Lords ay walang kapantay na mga dalubhasa kahit sa Kang Ocean, mga maalamat na figure na kumokontrol sa 3 star na puwersa. Malaya ka, hindi mo na ako kailangang tawaging master. Sabi ni Zhao Feng. Sinabi lang niya sa Skeletal Division Leader na protektahan ang Azure Flower Continent at binigyan ito ng kalayaan. Naiintindihan. Tuwang-tuwa ang Skeletal Division Leader. Karaniwang sinadya ni Zhao Feng na okay siya sa mga aksyon nito sa Azure Flower Continent. Iiwan ko sa iyo ang Azure Flower Continent. Lumapit si Zhao Feng sa Skeletal Division Leader at marahang tinapik ito sa balikat. Shua. Ang figure ni Zhao Feng ay nawala sa langit at lupa. Ang Skeletal Division Leader ay hindi siya naramdaman. Gaya ng naisip ko, naabot na niya ang stage na hindi ko maisip. Ang Skeletal Division Leader ay nagulat at nadama na maswerte na sinundan nito si Zhao Feng noon. Ang bottleneck ko. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ng Skeletal Division Leader. Ito ay na-stuck sa gate sa Void God Realm sa loob ng maraming taon at hindi makalusot. Kadalasan ay dahil ang Heaven Earth Yuan Chi sa Azure Flower Continent ay masyadong manipis, at ang isa pang dahilan ay dahil sa pundasyon nito. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto ng Skeletal Division Leader na ang Crystal Core sa loob ng katawan nito ay nagsisimula ng dahan-daang mag-evolve. Para bang maaari itong makapasok sa Void God Realm anumang oras kung gugustuhin nito. Sa isang tiyak na araw, kumalat ang isang magnificent power of the Void God Realm mula sa Scarlet Moon Hall. Ang Scarlet Moon Hall ay nagalak dahil ito ay naging isang 2-star power, ngunit alam ng Skeletal Division Leader na ang lahat ng ito ay dahil lamang sa isang mahinang tapik mula kay Zhao Feng. Bumalik sa Flooding Lake City, nagpaalam si Liu Qingyin kay Liu Jiushan. Napangiti ng maluwag si Liu Jiushan nang makita niyang umalis si Zhao Feng at ang kanyang anak. Sa hitsura nito, natagpuan ng aking anak na babae ang kanyang tunay na kapareha. Ang paglalakbay pabalik sa Continent Zone ay mas madali dahil nagamit ni Zhao Feng ang spatial markings na naiwan ng Misty Spatial World para mag-teleport pabalik. Sa kalaunan, dumating sina Zhao Feng at Liu Qingyin sa Sky Chin Zone. Feng, magkikita tayong muli kung itakda ng tadhana. Ngumiti si Liu Qingyin kay Zhao Feng. Siguro. Medyo madilim ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sinabi sa kanya ni Liu Qingyin ang kanyang plano sa pagpunta dito. Siya ay mananatili sa Fanlun Ancient Sound Palace. Alam ni Zhao Feng na ang Fanlun Ancient Sound Palace ay napakalalim, at tila may koneksyon sa pagitan nito at ni Liu Qingyin. Ito ay isang napakaligtas na lugar kung saan maaari niyang linangin. Gayunpaman, sa pananaw ni Zhao Feng, maaaring hindi na sila magkita muli pagkatapos ng palom na ito. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang layunin ay ang Heavenly Divine Realm at ang masaksihan ang mga alamat sa Ancient Desolate Realm of Gods. Hindi nagtanong si Zhao Feng tungkol kay Bailin. Sa kasalukuyang cultivation ni Zhao Feng, hindi nabanta si Bailin. Nahulaan din ni Zhao Feng na si Liu Qingyin o ang Fanlun Ancient Sound Palace mismo ay nangangailangan ng Bailin. Shua. Nagsimulang maglaho ang figure ni Zhao Feng sa gitna ng mga kislap ng pilak na liwanag at tuluyang nawala. Feng, pasensya na hindi ako makakasama sa iyo. Napabuntong hininga si Liu Qingyin na may bahagyang malungkot na ekspresyon. Pero magkikita pa tayo. Ho. Agad na lumutang si Liu Qingyin patungo sa ipinagbabawal na lupa ng Sky Chin Sacred Palace, at walang nang ahas na pigilan siya. Sa sandaling lumitaw siya sa Fanlun Ancient Sound Palace, lumitaw si Liu Qingyin sa ika-49 na palapag. Si Bailin ay ginapos ng isang malakas na puwersa sa pinakagitna at hindi makagalaw. Ano ang gusto mong gawin? Ang Eyes of Destiny ni Bailin ay nawalan ng lahat ng kapangyarihan, na naging dahilan ng kanyang pagkatakot. Weng. Nagsimulang umikot ang buong higanteng pabilog na palasyo. Ang mga bituin sa kisame ay tila nabuhay nang magsimula silang kumilos sa isang malalim na paraan. Sa isang tiyak na sandali, isang sukdulang puwersa ang lumitaw mula sa kalangitan. Itong aura.
Si Bailin ay nagsimulang manginig sa hindi makapaniwala. Ang mga bituin ay nagsimulang dahan-daang magtipon at bumuo ng isang imahe na tila isang mata. Sa kalaunan, bumalik si Zhao Feng sa Hall of Gods. Nanatiling pareho ang lahat simula noong umalis siya. Pagkatapos ng lahat, sinabi lang ni Zhao Feng kay Biqingyu na aalis siya sa Hall of Gods, hindi niya sinabi kung bakit. Sina Zhao Yufei, Nan Gongsheng, at Kun Yun ay nasa hiwalay pa rin. Sa hitsura nito, ang kapalaran na nakuha ni Yufei sa God Corps ay hindi simple. Dahan-daang mamulong si Zhao Feng habang nakatingin sa kung saan si Zhao Yufei ay nag-iisa. Isang higanteng palasyo ang napapaligiran ng malakristal na lilang liwanag at nagliliwanag ng nakakatakot na aura na nanginginig sa kaluluwa. Master, nagamit na ang mga table tasks, at ang 5 disipulo ng Tai family ay nagising lahat ng perpektong bloodline ng Blood Devil Son. Nagmensahe si Biqingyu kay Zhao Feng nang maramdaman niyang bumalik na siya. Okay. Ibalik sila sa Tai family. Utos ni Zhao Feng. Ang 5 miyembro ng Tai family na ito ay maingat na pinili. Ang kanilang lakas, talento, mga bloodline, at potensyal ay pawang elite class, kaya ang resultang ito ay inaasahan. Pagkatapos ay pumasok si Zhao Feng sa Forbidden Grounds pagkatapos na wala ng ibang magawa. Shua. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa God Eye Dimension. Zhao Feng. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay ganap na pinigilan sa God Eye Dimension at walang magawa. Kahit na ang mga kakayahan nito sa pagpapagaling ay pinaghigpitan. Nagpakawala ng soul attack si Zhao Feng nang walang sinasabi at sinimulang pahinain ang kamalayan ng Black Destruction Serpent Dragon. Mabubuhay ka lamang at magkakaroon ng posibilidad na makabawi sa iyong pinakamataas na lakas kung ikaw ay magiging aking lingkod. Sinubukan ni Zhao Feng na hikayatin ang Black Destruction Serpent Dragon. Weng. Weng. Shu. Pinagsama ni Zhao Feng ang isang Dark Heart Seal at sinimulang itatak ito sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi gumana sa kanya. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, at lumaban ito. Tumigil sa pangangarap. Hinding-hindi ako yuyuko sa iyo. King of Gods, Kabanata 1135. Heavenly Divine Realm. Tumigil sa pangangarap. Hinding-hindi ako yuyuko sa iyo. Sabi ng Black Destruction Serpent Dragon sa mapanuksong tono. Ang kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon ay napakalakas, at lumaban ito, kaya hindi nagawa ni Zhao Feng na maglagay ng Dark Heart Seal sa kaibuturan ng kaluluwa ng Black Destruction Serpent Dragon. Sa huli, kaya lang niyang sumuko, ngunit bago niya magawa, nagpakawala siya ng panibagong pag-atake ng kaluluwa laban sa Black Destruction Serpent Dragon. Ininspeksyon ng Black Destruction Serpent Dragon ang dimensyong ito sa pagkabigla pagkaalis ni Zhao Feng. Wala itong magagawa sa kakaibang sukat na ito, ngunit maaari pa rin itong tumingin sa paligid gamit ang kanyang mga mata. Isang misteryosong gintong bola ang lumutang sa gitna ng dimensyong ito. Ito ay umikot ng mahinahon, at may malabong gininto ang alon ng liwanag sa paligid nito. Nararamdaman ng Black Destruction Serpent Dragon na ang misteryosong gininto ang bola ay ang Panginoon ng dimensyong ito at ito ang pinagmulan ng pagsupil, ngunit ang Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makita ang alinman sa mga sikreto ng misteryosong gininto ang bola na ito. Pagkatapos ay tumingin ito sa iba pang mga item sa dimensyong ito. Maraming walang katulad na extinct treasures ang lumutang dito. Pangunahing binubuo ang mga ito ng mga sinaunang mapagkukunan na nagpakilos pa sa puso ng Black Destruction Serpent Dragon. Kung makakagalaw ako sa dimensyong ito at makakamit ang mahalagang mga mapagkukunang ito, mababawi ko ang pinsala sa aking pundasyon, at ang aking lakas ay tataas ng isa pang antas. Ang Black Destruction Serpent Dragon ay nagamit ng sobra ang origin power of destruction nito noong lumaban ito kay Zhao Feng. Ang paglilinang ng Black Destruction Serpent Dragon ay kapansin-pansing bumaba sa mga unang yugto ng Mystic Light Realm. Sa sandaling ito, hindi ito makagalaw sa dimensyong ito at maaari lamang umasa sa kakayahan sa pagbawi sa sarili ng katawan nito. Gayunpaman, ang mga hangarin ng Black Destruction Serpent Dragon ay hindi makatotohanan. Ang tanging magagawa nito ay tumingin ng may kasakiman sa dimensyong ito. Si Zhao Feng ay pumasok sa pag-iisa sa ipinagbabawal na bakuran ng Hall of Gods.
Ipinalibot niya ang 10,000 Divine Thoughts Technique para maunawaan ang maraming bagay ng sabay-sabay. Ang una at ikalawang bahagi ng kanyang pagtuon ay nilinang ang kanyang dalawang pangunahing pamamaraan. Dahil ang kanyang 5 Elemental Wind Lightning Technique at Golden Kun Sacred Lightning Body ay katatapos lang, hindi magkakaroon ng mga dramatikong pagbabago sa loob ng ilang sandali, ngunit magagamit pa rin ni Zhao Feng ang kanyang mahalagang mga mapagkukunan upang pagsamahin ang mga ito. Ang pangatlo ng kanyang mga iniisip ay ginamit upang linangin ang Divine Formang Technique. Lahat ng Divine Power ni Zhao Feng ay nagmula sa Divine Formang Technique, na sumisipsip ng Divine Power mula sa God Crystals. Kapag naubos na ang kanyang Divine Power, kinailangan ni Zhao Feng na gamitin ang Divine Formang Technique para pinuhin ang higit pang Divine Power dahil hindi ito automatikong makaka-recover, at wala na siyang oras para gawin ito sa isang labanan. Kung mas mataas ang antas na nilinang niya ang Divine Formang Technique, mas maraming Divine Power na maiimbak ni Zhao Feng. Ito ang dahilan kung bakit gumugol ng maraming pagsisikap si Zhao Feng sa pag-unawa sa pamamaraang ito. Ang kanyang ikaapat na pag-iisip ay nakatuon sa Wind Lightning Raging Finger. Naunawaan ni Zhao Feng ang tunay na kapangyarihan nito matapos labanan ang Demigod Dark Ocean at ang Black Destruction Serpent Dragon, kaya hindi niya nakalimutang patuloy na unawain ang kasanayang ito. Ang daliri ni Zhao Feng ay sumanib lamang sa 1/10 ng kapangyarihan ng God Blood sa ngayon, kaya ang ikalimang bahagi ng kanyang mga iniisip ay nakatuon sa pagsanib sa kapangyarihan ng God Blood. Ginamit ni Zhao Feng ang pang-anim sa kanyang mga iniisip upang madagdagan ang kanyang pangunawa sa langit at lupa. Ginamit ni Zhao Feng ang kanyang natitirang enerhiya upang pag-aralan ang ikatlong antas ng soul-splitting technique at maunawaan ang iba pang mga kasanayan sa labanan, mga diskarte sa I-Bloodline, at dobleng mahalagang mapagkukunan na kailangan niya. Shua. Ang isang maliit na bahagi ng kamalayan ni Zhao Feng ay pumasok sa dimensyon ng kanyang kaliwang mata at pumili ng isa o dalawang mapagkukunan. Pagkatapos ay isinaaktibo niya ang misteryosong gintong bola upang gayahin ang mga ito. Ang ekspresyon ng Black Destruction Serpent Dragon ay naging gulat. Hindi nito alam kung ano ang ginagawa ni Zhao Feng, ngunit tumingin ito sa misteryosong gintong bola nang may pagtataka. Weng! Ang misteryosong gintong bola ay nagsimulang umikot ng pabilis. Hindi mabilang na mga gintong ripple ang bumaril mula rito at dumaan sa dalawang mahalagang mapagkukunan. Ang isang Desolate Origin Aura ay dahan-daang pinakawalan mula sa misteryosong gininto ang bola at namuo sa hangin. Sa sandaling ito, mas malakas ang pagsupil sa Black Destruction Serpent Dragon. Napakaliit ng pakiramdam nito laban sa nakakatakot na pressure na ito at gustong yumuko ng likas. Whoosh! Dalawang mahalagang mapagkukunan ang lumitaw sa itaas ng misteryosong gininto ang bola makalipas ang 2 araw. Paano ito posible? Ang Black Destruction Serpent Dragon ay umungal. Kahit na nasaksihan lang nito ang mismong eksena, hindi makapaniwala ang Black Destruction Serpent Dragon. Nagawa nitong mag-duplicate ng eksaktong kopya. Sa loob ng Misty Spatial World, pinahina ni Zhao Feng ang selyo ng Ice Imperial Spear upang ang isang maliit na halaga ng kapangyarihan ng God Blood ay pinakawalan. Ang isang mapanglo at nakakatakot na bloodline pressure ay nagsimulang kumalat. Kinokontrol ni Zhao Feng ang laman ng kanyang daliri para masipsap ang malakas na bloodline na divine power na ito. Dahil ang hintuturo ni Zhao Feng ay sumanib na sa maraming God Blood, mahirap na ipagpatuloy ang pagsasanib dito, kaya nangangailangan ito ng mas maraming oras. Gayunpaman, nangangahulugan din ito na ang bawat karagdagang bit na hinihigop niya ay magpapalakas ng kanyang diskarte sa daliri. 3 prutas ang lumutang sa harap ni Zhao Feng. Ang maliit na pas ang magnanakaw ay naghukay ng maliit na butas sa bawat kristal na patong sa paligid ng prutas. Isang makapal at sinaunang layunin ang kumalat mula sa mga butas at napuno ang hangin sa paligid ni Zhao Feng. Ang asul, dilaw, at gininto ang prutas ay magkakaugnay sa mga batas ng lightning, earth, at metal. Ang 3 invisible na layunin ay tila hamarang kay Zhao Feng mula sa ibang bahagi ng mundo habang ang mga ito ay durog patungo sa kanyang kaluluwa. Ang kamalayan ni Zhao Feng ay tila pumasok sa isang mapanglo na mundo na binubuo ng earth, lightning, at metal. Ang mga teorya sa likod ng 3 layuning ito ay patuloy na lumilitaw sa isip ni Zhao Feng. Upang mapataas ang antas ng kanyang pangunawa,
gagamitin din ni Zhao Feng ang God's Spiritual Eye upang matiyak na siya ay maayos na gising upang masipsip ang higit pa sa kapangyarihang ito. Siyempre, mas nakatuon si Zhao Feng sa kapangyarihan ng Earth at Lightning. Pagkalipas ng 3 buwan, dahan-daang bumaba ang 3 prutas sa harap ni Zhao Feng. Ang aking pangunawa sa mga batas ng Earth, Lightning, at Metal ay tumaas. Masaya ang ekspresyon ni Zhao Feng. Pagkatapos ay pinagsama niya ang kanyang pangunawa sa kanyang Sacred Power Whirlpool. Ang kapangyarihan ng kanyang layunin ay tumaas, at sa tulong ng maraming mapagkukunan, ang paglilinang ni Zhao Feng ay ganap na pinagsama sa mga huling yugto ng Mystic Light Realm. Si Zhao Feng ay maaaring maging isang Sacred King sa loob ng 10 taon. Sacred King. Nakaramdam ng labis na pananabik si Zhao Feng. Ang Mystic Light Sacred Kings ay ang rurok ng paglilinang sa sona ng kontinente. Ang mga demigod ay isang espesyal na uri lamang ng Sacred King, at si Zhao Feng ay napakalapit na sa antas ng paglilinang na ito. May 2 dahilan kung bakit napakabilis ng cultivation ni Zhao Feng. Ang una ay dahil sa mga mapagkukunan mula sa Ancient Dream Realm, at ang pangalawa ay dahil sa kakayahan ng God's Spiritual Eye ng pagdoble. Ang 2 puntos na ito na pinagsama ay nagbigay daan kay Zhao Feng na huwag mag-alala tungkol sa mga mapagkukunan, at ito ay nagbigay daan sa kanya na gamitin ang lahat ng kanyang mga mapagkukunan. Nangyari ang lahat ng ito dahil sa God's Spiritual Eye. Binago ng God's Spiritual Eye ang kapalaran ni Zhao Feng, at sa bawat oras na ito ay nag-evolve, nagdadala ito ng maraming benepisyo kay Zhao Feng. Kailangan kong simulan ang pag-unawa sa ilang bagay tungkol sa Heavenly Divine Realm ngayon. Habang dumarami ang kanyang cultivation, kailangan din ni Zhao Feng na maunawaan ang mga bagay na hindi niya pinangarap na isipin sa nakaraan. Isang araw, dumating si Zhao Feng sa tinutuluyan ni Kun Yun. Si Kun Yun ay isang demigod na sinubukang makapasok sa Heavenly Divine Realm, kaya naranasan niyang harapin ang God Tribulation. Kung matututo si Zhao Feng tungkol sa karanasan, tataas ang kanyang pagkakataong makalusot sa hinaharap ng 10% o kahit 20%. Heavenly Divine Realm. Hindi maiwasang maging mataimtim ang ekspresyon ni Kun Yun kapag binanggit ang 3 salitang ito. Pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin kay Zhao Feng ang kanyang personal na karanasan matapos siyang mag-alok ng mga mapagkukunan. Sa teorya, ang isang tao ay maaaring makapasok sa Heavenly Divine Realm sa sandaling sila ay maging isang Sacred King, ngunit dahil kahit na ang mga demigod sa Continent Zone ay may mababang rate ng tagumpay sa paglusob, walang Sacred King ang maglalakas loob na subukan. Napabuntong hininga si Kun Yun. Ang spatial na dimensyon kung saan matatagpuan ang Continent Zone ay napakalayo mula sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ang grado ng spatial na dimensyon ay napakababa rin, kaya ang mga eksperto dito ay mas mahina kaysa sa iba. Halimbawa, ang mga demigod sa zone ng kontinente ay maaaring hindi maging katugman ng Sacred King sa Ancient Desolate Realm of Gods. Ito rin ang dahilan kung bakit napakababa ng pagkakataong makapasok sa Heavenly Divine Realm sa Continent Zone. Mayroong 2 pangunahing punto kung bakit napakahirap makapasok sa Heavenly Divine Realm. Ang una ay ang spatial na sukat ng zone ng kontinente ay masyadong mahina. Ang pundasyon ng mga eksperto sa Mystic Light Realm ay masyadong mahina, at ang kanilang pangunawa ay limitado. Hindi sila makabuo ng matatag at malakas na divine stage. Ang pangalawa ay hindi sapat ang kanilang lakas at paghahanda para hadlangan ang True God Lightning Tribulation. Maaaring subukan muli ng isa kung mabaigo silang bumuo ng divine stage, ngunit ang isa ay magiging abo kung hindi nila maharangan ang God Tribulation Lightning. Narinig ko rin na ang walang katulad na mga henyo ng ilang mas mataas na antas ng spatial na dimensyon ay maaaring maging isang rank 2 o kahit rank 3 na Diyos kapag nakapasok. Hindi pa ito nangyari dati sa kasaysayan ng sona ng kontinente. Isa ng himala ang maging rank 1 True God. Dagdag ni Kun Yun. Kapansin-pansing nagbago ang ekspresyon ni Zhao Feng. Sa sandaling ito, napagtanto niya na ang spatial na dimensyon kung saan matatagpuan ang Continent Zone ay napakahina sa fan universe. Kung hindi ako nakarating sa Continent Zone, hindi ko maiisip na hawakan ang Heavenly Divine Realm kahit na mayroon akong 100 milenyo. Napabuntong hininga si Zhao Feng sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na naabot niya ang hakbang na ito. Zhao Feng,
Maaari mo ba akong bigyan ng higit pang mapagkukunan na naglalaman ng aura ng Ancient Origin? Tanong ni Kun Yun pagkatapos sabihin kay Zhao Fang ang lahat. Naglalaman ng aura ng Ancient Origin. Natigilan ang ekspresyon ni Zhao Fang, at bahagya siyang nataranta. Ito ang unang pagkakataon na nakarinig siya ng ganoong termino. Hindi mo alam ang tungkol dito. Hindi naniwala si Kun Yun. Kapag sinubukan ng isang tao na maging Diyos at nalampasan ang Lightning Tribulation, ito ay para makuha ang mahinang aura ng Ancient Origin. Madarama lamang ng isang tao ang Ancient Desolate Realm of Gods sa pamamagitan ng pag-asa sa aura ng Ancient Origin sa loob ng kanilang katawan. Sinabi ni Kun Yun kay Zhao Fang ang mga lihim ng Heavenly Divine Realm. Kung ang katawan ng isang tao ay naglalaman ng maraming aura ng Ancient Origin, makakatulong ito sa pagbabago ng bloodline, katawan, at kapangyarihan ng isang tao. Maaari nitong gawing lubhang matibay ang pundasyon ng cultivator at lumikha ng napakalakas na divine stage. Malaking tulong ito kapag sinusubukang makapasok upang maging isang true god. Malaking pagbabago ang ekspresyon ni Zhao Fang matapos marinig ang sinabi ni Kun Yun. Bigla niyang naintindihan kung bakit kaagad pumayag si Kun Yun na lutasin ang kanilang alitan. Ang ilan sa mga mapagkukunan sa Ancient Dream Realm ay maaaring naglalaman ng aura ng Ancient Origin na sinasabi ni Kun Yun. Nakatutok ang mga mata ni Zhao Fang habang nagsimula siyang mag-isip. Zhao Fang, alam kong mayroon kang mas maraming mapagkukunan na naglalaman ng aura ng Ancient Origin. Inihayag ni Kun Yun ang isang ekspresyon na alam mo na kung ano ang pinag-uusapan ko.